Miss Catherine Bernardo's restback sa lahat ng mga issues na ipinupukol sa kanya. Narito talaga yung mga videos na lumabas kasi ang dami na pong application ngayon, di ba? So anyways, eto na, no, dahil matapos nga po si Miss Catherine Bernardo nung mapapabalita na siya po ay naliling sa isang politician na si Mayor Mark Alcala. Samot-sari na po yung mga pangit na salitang tatanggap ni Miss Catherine Bernardo. Sinasabi nila na si Catherine daw ay hiniwalayan daw ang isang babaero, pero kumuha pa rin ng another babaero, which is si Mayor Mark Alcala nga daw. Kasi red flag kasi, tapos sinatawag pa nilang corrupt, 'di ba, itong si Mayor Mark. Pero kapag pinuntahan nyo naman po yung kanyang Facebook page, may kita nyo naman po na maganda naman po yung kanyang pamamahala. Wala naman po mga kababayan niya ng Lucena ang nagrereklamo sa kanila, 'di ba? Hindi tayo pwede bumasi lang sa sasabihin ng ibang tao tapos para manira ng iba, diba? So kailangan dun tayo sa may resibo, tapos i-fact check, diba, bago po ilabas. So yun po ay mga opinion lang, kasi maaaring may mga taong na supporter si Catherine na hindi talaga gusto si Miss Mayor Mark dahil nga sa dami ng mga naging girlfriend, mga experience yung girlfriend na nagsasabing red flag nga si Mayor. At alam natin na nasasabi lang yan ng mga supporters ni Miss Catherine dahil nga ayaw nila na parang magkaroon pa ng second time around yung sakit na naranasan ni Miss Catherine Bernardo. So bilang restback nga ni Catherine Bernardo, lalo na po dun sa mga parang nagkukumpara sa kanya kay Miss Kayla Estrada, no? Sinasabing mas classy daw si Kayla. So minsan pang pinatunayan ni Miss Catherine Bernardo na hindi siya papakabog ang ganda, sapagkat si Catherine po ay kasama sa isa sa mga 100 most beautiful faces dito po sa ating, sabi dyan, sa mundo ng showbiz at pop culture. Isa si Catherine Bernardo sa pinakakilalang personalidad mula sa Pilipinas na hindi lang tinangkilik sa ating bansa kundi pati na rin sa buong mundo. Sa mga nagdaang taon, paulit-ulit siyang nakikilala sa mga listahan ng kagandahan at impluwensya. Sa ngayon 2026, muli siyang napabilang sa prestigious na list ng 100 most beautiful faces, isang international na pagkilala sa kagandahan at karisma ng mga artista at personalidad mula sa iba't ibang bansa. Ang nasabing listahan ay ginawa ng TC Candler and the Independent Critics, isang grupo na kilala sa buong mundo sa kanilang taunang 100 Most Beautiful Faces at 100 Most Handsome Faces list na nagbumula pa noong 1990. Ang listahang ito hindi base lamang sa pagiging sikat o popular, ha? Ito ay pinakatanyag, kaakit-akit at may modern ideal of worldwide beauty batay sa mga criteria kasama ang grace, originality, passion, elegance at global appeal. So dito po pinatunayan ni Miss Catherine Bernardo na hindi lang po siya kinikilala dito sa Pilipinas, yung kanyang ganda ay pinikilala rin sa ibang bansa. Kasi kapag po nagkakaroon po ng comparison, lagi siyang kinukumpara dun sa girlfriend na kanyang ex-boyfriend na si Mr. Daniel Padilla. Sinasabi nila na mas maganda raw si Kayla, mas classy, nag-upgrade. Yung pinakamasakit na salita is nag-upgrade. Parang dina-downgrade nila ang isang Catherine Bernardo. Well, in fact, si Catherine po is yung mga na-achieve niya, 'di ba? At kung paano niya po hinaharap yung mga ganitong issue, doon pa lang panalo na si Catherine, 'di ba? Ang 100 Most Beautiful Faces ay isang taunang listahan na inilalabas ng TC Candler, the Independent Critics, na unang inilathala noong 1990. Layunin nitong kilalanin ang mga mukha sa buong mundo na itinuturing na magandang tignan sa modernong pananaw ng mga kritiko at tagapag-analisa ng kagandahan. Ang listahang ito hindi lamang batay sa physical na itsura, tinitignan din ang kabuang aura o presence. Ang isang tao na naguudyok sa mga tao sa iba't ibang kultura at bansa na tignan sila bilang representasyon ng kagandahan. Ang pagpili ay hindi isang popular vote, bagamat may mga pagkakataon na pwedeng itaguyod ang kandidatura ng isang tao sa social media, kundi isang proseso na pinag-aaralan at pinaghahandaan ng grupo ng mga kritiko na tumitingin sa iba't ibang aspeto ng estetika at personalidad. Ito ang dahilan kung bakit maraming international stars at celebrity ang nasasama sa listahan taon-taon mula sa Hollywood, K-pop, Bollywood, pati na rin sa Southeast Asia at iba pang bahagi ng mundo. Biruin ninyo, ha,
Sa buong mundo po yan nagre-represent at isa si Miss Catherine Bernardo sa napasama sa 100 Most Beautiful Faces. Grabe yun, 'di ba? Hindi lang po yan sa Pilipinas but sa buong mundo. So ito po yung patunay na hindi pa pwedeng sasabihin ng mga bashers at ng mga supporters ni Kayla at ni Daniel na nag-upgrade siya. Kasi si Miss Catherine Bernardo mismo, yung pagpili po ng 100 Most Beautiful Faces, yung kategorya, hindi dahil sikat siya, kung hindi kinilala po talaga siya as one of the most beautiful faces in the wide whole world, diba? Noong Feb 9, 2026, inihayag sa social media inihayag pala sa social media platform ang TC Candler ng mga nominado para sa 100 Most Beautiful Faces 2026 at kabilang ang mga artistang napansin sa listahan ay si Catherine Bernardo. Ito ay isang mahalagang pagkilala dahil mas maraming international personality ang kasalukuyang nakalista mula sa iba't ibang bansa tulad ng Korea, Japan, Estados Unidos, India, Italy at iba pa. At ang pinarangalan ay hindi lamang para sa physical na itsura, kundi pati sa kabuuan at personalidad at presence sa media. O, listen up bashers, diba? Hindi lang po nakabase sa physical na appearance, but doon po sa kanyang personalidad, yung kanya pong pagkatao, yung kanyang presensya, kung paano niya dinadala yung kanyang sarili. Kaya ito po isa sa mga pantaob or pangsapalpal doon po sa mga nagsasabing upgraded daw, no? Yung pinalit sa kanya. Hello, makinig po kayo dito sa balitang ito dahil ito po ang magpapatunay na no one beats Catherine Bernardo. Kahit sino pa, diba? So, Miss Catherine Bernardo, abay napapabalitang may meet the parents na sa kanyang rumored boyfriend. Thank you so much sa inyong laging panonood at pagsubaybay. At ngayong araw ay pag-usapan natin ang ilan sa mga kaganapan kay Miss Catherine Bernardo sapagkat trending topics na naman si Miss Catherine, ano? Talagang inaaraw-araw si Catherine. Kasi pagkatapos pong dumaan ang selebrasyon sa araw ng mga pusong Valentine's Day, abang na abang po ang ilan sa mga fans kung ano na nga bang naganap, no? At sino nga ba ang kasama ni Catherine sa nasabing event. Pero base po sa kanyang social media account, especially sa kanyang Instagram account, ay wala pong any update. Pero may mga nagsusurround po ng mga chika patungkol sa tunay na naganap, no? Dito po kay Miss Catherine. Nitong Valentine's Day, Feb 14, 2026 ay muling sumiklab ang usap-usapan online ukol sa di umano'y meet the parents na kilig chika ni na Catherine Bernardo at ang kanyang rumored boyfriend di umano na si Mayor Mark Alcala. Ayon sa kumakalat na post sa social media, kinakailangan magtipo ng pamilya ni Catherine at ang pamilya ni Mayor Mark sa isang private Valentine celebration sa timog ng bansa. Mayroong farm-like setting, mga bulaklak at 4 na sasakyan para sa magkabilang pamilya at seguridad. Subalit, wala pang opisyal o formal na resibo o ebidensya mula mismo kina Catherine o Mayor Mark na nagpapatunay sa naturang selebrasyon. Wala rin silang anumang social media post na nauugnay sa kanila sa isang Valentine's Day o joint family celebration noong Feb 14. Agad namang pinuna ng maraming netizen ang naturang chika. Ang ilan ay tumawag dito na fake news o chismis na walang basehan. Samantalang ang iba naging sabik at hinilig sa posibilidad na magkaroon ng bagong love story si Catherine mula sa dati niyang kilalang relasyon. At ngayon naman ay dahil nga talagang pinag-uusapan po ito ngayon, ito ay hindi ang unang beses na may chismis na lumulutang tungkol sa kanila. Sa nakalipas na mga buwan, umuusbong ang iba't ibang viral na posts at sightings na di umano'y magkasama sina Catherine at Mayor Mark sa ibang public places, couple shirts at social events. So dahil dyan, pumunta tayo sa kanilang mga Instagram account. So binisita natin ang Instagram account ni Miss Bernardo Cat. Tinignan natin kung totoo ba talaga pero wala tayong nakita. Kay Mayor Mark Alcala naman na di umani tinuturong boyfriend, rumored, ay wala din tayong makitang evidence. Ito po yung last post niya last January 2 pa. Yan yung puro yung parang yung highlights niya ng year 2025. Pero sa kanyang highlights, wala ni isa mang picture ni Miss Catherine Bernardo na makikita dito. Ayan. So, lahat po yan. Plainly, sa lahat sa mga naganap sa kanya, yung pinaka-highlights ng kanyang 2025. And of course, syempre, binisita din natin yung Instagram account ni Mami Min Bernardo kasi imposibleng di mag-post si Mama Min. Pero, base po dito sa kanya pong IG account na ma-verified check, wala din pong any evidence na magpapatunay na meron na nga talagang naganap na meet the parents. Itong si Miss Catherine Bernardo. So, upang maintindihan ang impact ng mga ganitong chika, tignan natin ang personal at professional na estado ni Catherine.
Breakup sa Katniel. Matatandaan ng iconic love team na Katniel ni Katrin at Daniel ay opisyal nang naghiwalay ilang taon ang nakalipas. Ang kanilang relasyon na tumagal na mahigit sa isang dekada ay naging isa sa pinakamalaking showbiz love story sa Pilipinas at iniwan ito ng malalim na epekto sa mga fans. Sa kabila ng breakup, si Katrin ay nanatiling tahimik at nakatuon sa kanyang career. Noong 2025, nagpakita siya ng isang event at sinabi na siya ay masaya at kasalukuyang single na nagpapatunay na hindi pa siya opisyal na nag-confirm sa bagong relasyon. So, madalas, pinipili ni Katrin ang pagiging low-key pagdating sa personal na buhay. Kahit maraming chismis ang kumakalat, wala siya di umanong opisyal na pahayag na may mag-uugnay sa kanya kay Mayor Mark o sino mang iba pang personalidad. May iba't ibang dahilan kasi kung bakit patuloy na umiikot ang chismis tungkol kina Katrin at Mayor Mark. Una, social media speculation. Maraming netizen ang nagko-comment sa social platform at forums na nakikita raw sila ng clues tulad ng couple shirts o mga sighting sa public places. Subalit karamihan na ito ay hindi verified at kaya madalas tawaging chismis lang. May mga tinatawag ding viral post na walang katibayan. August 2025 pa lang ay may mga viral na blind items at anonymous claim na sila raw ay engaged o may proposal sa Australia. Mga post na kulang din sa ebidensya maliban sa haka-haka. Mga sightings at photos. May mga lumalabas ding photos sa di umano'y kuha sila sa mga restaurant o yoga classes, ngunit walang klarong opisyal na larawan na nagpapatunay na magkasama sila. So dahil dyan, syempre, hindi rin maiiwasan na mag-react ang ilang mga netizen patungkol dito. May mga kinilig, hindi maiiwasang marami ang natutuwa at umaasang magkakaroon muli ng love story si Katrin, lalo na sa pagkatapos ng matagal niyang relasyon kay Daniel. Para sa mga ito, ang posibilidad ng bagong romance ay exciting at nakakaintriga. May mga nagalit at nagbashing. Sabi dyan, may mga netizen na agad na tumuligsa at naglait or nagalit dahil sa mga ganitong chismis, lalo na't walang katibayan. May nagsasabi na sana wag nang gawing love team ang isang public servant at isang artista at dapat igalang ang privacy ni Katrin bilang isang artist at individual. May ilan din na may specific na preference gaya ng may gusto raw si Vico Soto kay Katrin dahil sa imahe niya na mas low profile at classy, kaya isa siyang sa isang trapo at masyadong controversial na politiko. Sa dami ng mga kumakalat na chika, may mga realidad na kailangan nating malaman. Wala pong opisyal na confirmation. Walang anumang statement mula kina Katrin at Mayor Mark na nagsasabing sila ay magkasintahan, nagdi-dinner date sa Valentine's Day o nag-meet na parents. Marami ang haka-haka base sa walang patunay. Ang mga viral posts at sightings ay kadalasang batay sa haka-haka ng netizen. Isang indikasyon na ang showbiz chismis ay mabilis mag-viral pero hindi dapat minimix agad ng totoo. No? So, ano nga ba ang sinasabi sa kasong ito tungkol sa showbiz chismis? Dapat irespeto natin kung ano man yung privacy na meron po si Katrin ngayon. Bilang isa sa pinakamalaking artista sa bansa, may karapatan si Katrin na i-protect ang kanyang personal na buhay mula sa pagbabahagi sa publiko. Hindi natin dapat basta-basta i-assume na lahat ng viral na post ay totoo. Hanggat wala pang opisyal na pahayag ito ay masasabing malaking chismis lamang. Sa panahon kung saan ang social media ay nagbabadaling kumalat ang impormasyon, mahalaga na magtanong muna tayo, may ebidensya ba? May source ba? May confirmation ba? Kung wala, parang unfair isama na agad ang pangalan ng isang tao sa storya ng chismis, which is true, diba? Mapapansin na marami talagang masyadong invested sa love life ng mga artista. Tulad ni Katrin, may mga fans na patuloy na naghahanap ng clues dahil excited sila, habang iba naman ay nagagalit kapag hindi ayon sa gusto nila ang narrative. Ang ganitong fan culture ay reflects ng modern showbiz fandom kung saan iniisip ng iba na may karapatan ng publiko na malaman ang lahat ng detalye ng personal na buhay ng artista. Pero dapat isipin natin na ang artista ay tao rin. Meron din silang karapatan sa privacy at hindi natin dapat gawing public property ang bawat galaw o pagkikita nila. Kaya naman yung lumalabas sa chika patungkol dyan, that's really a big fake news na may meet the parents na naganap kasi wala nga ni isang resibo at wala naman ni isang confirmation pa na nanggaling kay Katrin at Mark na talagang they are in a relationship. Malay naman natin, baka magtropa lang sila. Diba? Yun naman po yung mga possibility, diba? So anyways, and that's it for today. For more videos, kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.